Nilabas na ng PBA ang statistical race para sa Best Player of the Conference. Sino nga bang nangunguna? Balikan natin, no? Alamin natin kung sakaling hindi nyo pa po nababalitaan ay balikan natin kung sino ba yung at least yung nasa top 5 sa statistical race ng Best Player of the Conference. Magandang araw po. Ako po si Ruben Terrado ng Spin.ph at salamat sa pagsuporta sa ating YouTube channel. Simulan na natin, no? Sino nga ba nangunguna sa Best Player of the Conference race based on stats? Nangunguna dito si Junmar Fajardo na may average statistical points na 44.8. Tandaan po natin, no, ito pong statistics na ito ay through December 25, 2024. So yung mga stats before ng laro ng Pasko po ang basehan dito po, no, sa itong statistical race na po na ito, no. So meron po siyang 44.8 average statistical points si Junmar Fajardo ng San Miguel. Pangalawa, si Arvin Tolentino ng Northport na merong 40.6 statistical points, no. Tapos pangatlo si Robert Bolick ng NLEX na may 37.6 average statistical points. Sinundan po siya ni Calvin Optana ng TNT na may 34.3 average statistical points. At ang panglima, si si Jordan Heading ng Converge, no? Ang panglima na may 33.1 average statistical points. Bakit natin kasi yung Joshua dahil si Joshua Monson ang pang-anim, no? Si Joshua Monson ng Northport nasa pang-anim with 32.9 average statistical points. Siguro i-rundown na natin yung top 10, no? Pang-7 si Chris Newsome, pang-8 si Alex Stockton, pang-9 si Scotty Thompson, at pang-10 si Santi Santillan. So yan po yung top 5 at yung top 10 sa race, statistical race para sa Best Player of the Conference. Yan po ay through December 25, 2024 ngayon. Siguro ang tanong ko sa inyo, sino ba sa tingin nyo so far, sino sa tingin nyo ang Best Player of the Conference? Kung kunwari lang, nagtapos ang conference ngayong araw na ito, sino sa tingin nyo ang best player of the conference nyo? Ako naman, palagay ko, para sa akin, actually mahirap. Ang dami rin kasing mahuhusay ngayong conference, pero para sa akin, kung kunwari lang, nagtapos ang conference ngayong araw, si Arvin Tolentino ang para sa akin yung best player of the conference dahil nga sa kanyang magandang pinakita. Actually, so far, siya ang leading scorer ng league with 24.7, and syempre dinala niya, no, isa siya sa mga nagdala sa Northport sa number 1 sa team standings. Meron silang 6-1 win-loss record ngayong araw na to, no, January 8, 2025. So kung ako tatanungin kung ngayong araw kung sino ang best player of the conference, para sa akin si Arvin Tolentino. Kayo, sino sa tingin nyo ang BPC ngayong araw? Kung magtapos ang conference ngayon, sino sa tingin nyo ang BPC? Okay, so ngayon i-recap naman natin yung mga laro nung araw ng Martes, January 7, 2025. First game, nanalo ang Phoenix. Finally, nanalo uli sila against Terra Firma, 122-108. So si Donovan Smith nagtala ng 37 points at 7 rebounds. Si Jason Perkins 6 of 6 from the field at nagtapos ng 16 points para dali ng Phoenix sa panalo. Pangalawang panalo pa lang ng Phoenix to, no? Ang kanilang record na ngayon is 2-5 after nilang manalo kontra Terra Firma. Para naman sa Jeep, tuloy-tuloy ang kanilang struggles. Sila po ngayon ay mayroon ng 0-8 win-loss card dahil sa kanilang talo, no, kontra Phoenix. Si Brandon Edwards ang leading scorer ng Terra Firma with 25 points at 10 rebounds. Maganda rin yung pinakita ni Luis Anggalang, no, with 22 points. But still, hindi pa rin dito sapat. Natalo pa rin ang Terra Firma sa larong ito. Talagang tuloy-tuloy ang struggles ng Terra Firma at again, wala pa rin si Terence Romeo, hindi pa rin siya naglalaro para sa kanyang bagong kupunan na Terra Firma. Sa second game naman, yung TNT tinalo ang Meralco sa score na 101-99, no. Initially naging tambak yung laro. 23 ang lamang ng TNT nung at 1 point 44-21, pero unti-unti humabol itong Meralco at lumamang pa nga sila at 1 point, no.
lumamang sila and then talagang naggawa ng big plays itong TNT. At in the end, yung 2 free throws ni Rondae Hollis Jefferson ang nagdala sa panalo para sa TNT. With 10 seconds to go ay na-foul si Rondae Hollis Jefferson ni Akil Mitchell. Penalty ng Meralco. So si Rondae Hollis Jefferson naman ay naibuslo ang 2 free throws upang bigyan ang TNT ng panalo. Ang record na ng TNT ay 3-2, no? 3-2 ang TNT. So 3-game winning streak ang TNT ngayon. Isang magandang panalo para sa kanila. Si RHJ nag-score ng 24 points at nagtala ng 13 rebounds. Tapos si Calvin Optana 24 points, 3-4-5 from threes na yun nga, si Calvin Optana isa sa mga strong contenders para sa BPC. Ito si Calvin talagang very consistent sa shooting, 3-4-5 from threes. Tuloy-tuloy yung kanyang hot shooting sa tres para sa TNT. And then si Reynam Batak may 15, si Roger Pugoy may 12. For Meralco, they got 24 points and 18 rebounds from Akil Mitchell. Meron din 7 assists and 3 steals. Chris Newsome may 19 points. Pero hindi pa rin ito naging sapat para sa Meralco upang makuha yung panalo after yun nga, going down by 23 points, humabol, pero kinapos sa dulo. Meron ng 4-3 record ang Meralco Bolts. So yan po yung mga resulta ng laro noong Martes. And then may laro po ngayong January 8, Wednesday, sa Phil Sports Arena. First game at 5 o'clock, Rainier Shine against Blackwater. And then second game, Barangay Ginebra versus Northport. Isang test ito para sa Northport na number 1 sa standings. And based sa ating paghahanap ng mga dating resulta ng laro ng Northport sa Ginebra, ang Northport may 14-game losing streak sa Barangay Ginebra. So titignan natin kung maiba-break ng Northport yung kanilang losing streak kontra Barangay Ginebra. So diyan na po nagtatapos yung ating recap ng ating mga pangyayari noong Martes, January 7, 2025. Again, Happy New Year po sa inyong lahat. Ako po si Ruben Terrado. Thank you for supporting us sa Spin.ph and sa ating YouTube channel. Please subscribe and watch yung ating mga videos, yung interviews ng ating habang tayo nagko-cover ng hindi lang PBA, pati yung ibang sports. So, okay, magandang araw po sa inyong lahat and thank you for supporting us dito sa ating YouTube channel and of course sa Spin.ph.